karag-karag, welcome back to my vlog. Isang mainit na hapon sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga ang mga mainit na mga chikahan, chismisan na pinag-uusapan ng mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media. Sayang ito minoposal fashion distraction ko. Kung hindi ko na itutodo yung pagka-chismosa ko dahil ako very interesting talaga ang mga hanas, ang mga banat na mga hindi makatanggap sa pagkapanalo ni Maring Ima Tiglao sa Corona sa Miss Grand International 2025. So eto, tinanong ako ng ano ko, baka chikahan ko kuragan, ano yung magiging reaction mo sa production sa Miss Grand International 2025? Grabe, as in grabe talaga. Yung hindi ka talaga antuking, yung nakaganon na lang talaga yung mata mo kasi yung stage, yung mga palit, yung ang speechless the Lord ako mga karag-karag. Nung nanood talaga ako kagabi, ay shoota talaga si Uncle, no? Ang galing ng kanya mga idea ba. Ibang level talaga yung pinapakita niya bitaw pagdating sa sa production bitaw sa Miss Grand International 2025. Dito talaga nakakabilib si Uncle. Ay, tapos nung makita ko bitaw si CJ na nakumbitay ba? Nakasabit. Hala, agoy, mahulog. Agoy, impas gini. Ay, grabe. Buwis buhay din yung naging performance ni CJ sa finale ng Miss Grand International 2025. Ay, huy, ibang klase. Yung bang, ito talaga, yung beauty pageant na kung production ang pag-uusapan, top 1 talaga ang Miss Grand International. Yung talaga yung titulo ni Uncle. Hindi talaga yan mawala sa kanya dahil binigay niya talaga yung the best para sa mga fans bitaw at para sa kanyang beauty pageant na hindi putso-putso. Ginastosan talaga niya. Ay, grabe, ang galing. Yung mga pa-flag bitaw na mga iba't ibang bansa, pag naglalakad na yung mga kandidata sa kanilang pa-introduction, ay, lalo na nung lumabas si Maring Ima Tiglao na Philippines na ang ganda ng watawat ng Pilipinas. Grabe si Uncle sa idea na itong mga karag-karag. Isa talaga doon sa pinaka-historic bitaw para sa akin, yung nanalo si Maring Ima Tiglao at kinanta yung national anthem natin. O di ba? Parang tapos nakita ko bitaw yung mga watawat na binagayway ng ating mga kababayang Pilipino na andon sumaksi sa pagkapanalo ni Maring Ima Tiglao. Nabusbam talaga ako mga karag-karag. Tapos halaka, ang ganda at ang sarap pakinggan. Ang ganda ng naisip ni Uncle. Parang ganap sa Olympic ba na makakusungkit bitaw ng gold medal. Dito talaga golden crown ang nasungkit ni Ima at yung national anthem natin yung kinanta sa kauna-unahang pagkataon sa Miss Grand International pageant. Ay, historic yun. Grabe. Kaya gano'n na lang talaga yung panggalaiti ng mga taga-takos, mga karag-karag. Of course, hindi sila exempted dito, no? Dahil isa sila sa mga kumuda talaga ng husto sa pagkapanalo ng PIN sa Miss Grand International 2025. Isa din sila sa, what back to back? There is no back to back sa PINs. Because, si CJ nga, hindi yung nanalo sa Miss Grand International 2024. Just a replacement lang ni Rachel Gupta. So, ang dami nilang mga post bitaw sa kanila mga social media account na tramuya ba yun, na kung ano-ano pa yung mga highlights nila. So sabi pa nila doon sa kanila mga bitaw chismisan, yung mga daw beauty queen daw sa Pilipinas, kaya daw todo porsige na sumabak sa mga pa-international pageant kahit na daw maging recycle queen sila, makasungkit lang daw ng corona para lang daw maahon sa kahirapan. Wow, hiyang-hiya naman kami sa sarili namin. Yung mga queen din na pinadala ninyo, bakit mga milyonarya ba yan? Pastilan ka mga hilas-hilas yun sa mga taga-tapos. Di kayo na yung mayaman. Yung beauty queen nyo na yung sinali sa isang beauty pageant, mayaman na yun, milyonarya na yun. Ang lang talaga nito is hindi nila matanggap na natalo sila sa PINS. Kasi yung expectation talaga nila is ang makasungkit sa corona sa taon na to sa Miss Grand International 2025 is ang mga Latin beauty queen. But sad to say nga, ayun, hindi talaga kinaya ng diskusyunan siguro nila Uncle, kaya ligwak ganon sila sa corona sa taon na to. Hindi ko alam kung bakit pumutak sila ng todo sa pagkapanalo ni Maring Ima Tiglao. Gayong nakasungkit naman sana sila ng corona. Dapat maging happy din sana sila sa atin, dahil nasungkit natin finally yung kauna-unahang sa atin talaga yung effect na winning victory ng Pilipinas sa Miss Grand International 2025. Anong gusto nila? Sa kanila na lang lagi.
Ilang beses na ba sila nanalo sa Corona? Ilang Latin beauty queen na ba yung nakasungkit sa Corona sa Miss Grand International 20 pageant ni Angkol? Di ba ang dami na nila? So, give chance naman sa Pinas. Bigyan nyo naman kami ng karapatan na masuot at maidala ang Corona sa Pilipinas. Mga pinakhang dagko dyan yung mga taga-takos po. Bitterness galore jud kaayo sila. Ang dami nilang hanas sa social media, mga pa nila ay. Kailangan daw yung tanggalin daw yung mga contact lenses, kailangan daw na magpadala ng pure Filipino. Tapos nanalo lang naman daw ang Pilipinas kung mga half vampira daw yung mga pinapadala because of under construction. Wow, hiyang-hiya naman kami sa under construction ninyo. Kami pa, hiyang-hiya kaayo ming taga-pins. Kung makabanat kayo sa under construction na may mga kandidata, ano na lang yung tawag sa mga kandidata na pinapadala nyo sa international pageant? Gimorder na. Para maiba lang talaga yung hitsura. Pati mga kasukasuhan, tinanggal na para maging sexy. Hoy, wag kami. Kung kapag malinis ang mga kinahangdag ko. Gigil talaga ako sa kanila mga karagkarang. Di ba? Kasi alam naman natin na deserve talaga ni Maring Ima ang Corona, di ba? Kahit naman sila tayo, di ba? Pag sa tingin natin deserve yung kandidata nila sa Corona, wala naman tayong hanas. Kasi tanggap natin. Pero ewan ko, ngayong nakasungkit tayo ng Corona sa Miss Grand International 2025, ganun na lang yung talaga yung trigger galore nila. As in. Para talaga silang ninakawan ng titulo, bitaw na sila lang yung may karapatan na magwagi sa papageant ni Angkol. Kalami jud pinggiro ni mga kanhangdag ko. Kalagot jud ba? Hilas-hilas kaayo ba? Now what is using pins daw? Kung ginamit kami ni Angkol, mas una kayong ginamit ni Angkol, nagsawa na lang si Angkol sa inyo. O, di ba? Ang sakit nun. Naumay na si Angkol sa inyo. So dito na naman siya sa pins kasi hindi pa niya kami na inatsupera niya kami na mga ilang dekada din. So, patikin niyo naman sa amin si Angkol. Mga dalo kayo mga taga-takos. Kalagot jud. Sabi pa nila, what a clown contest daw. What a clown contest. Pero nanood din sila ng Miss Grand International. Chumicher din sila. Nag-aabang din sila sa production ni Angkol. Hilay! Pastilan ka mga bot-bot yun sa mga inatay. So, hindi na daw sila magpapadala ng kandidata sa papageant ni Angkol. Are you sure you will not sending any more candidates to participate in Miss Grand International? Mga kampanya daw sila na wala na daw mga bansang magpapadala ng mga candidates sa papageant ni Angkol. Ganyan kami dati. Nung in-stress kami ni Angkol, look at now, patuloy pa rin kaming nagpapadala ng mga kandidata, di kalidad ng kandidata, na jackpatan lang talaga na kay Ima Tiglaw na nabihag ang puso ni Angkol sa kanyang hinahanap na kandida na queen sa Pilipinas. Na kay Ima niya nakita yung hinahanap niyang 5Bs. So, ganyan kami dati. Papunta pa lang kayo, pauwi na kami. So, ang magiging reaction ko, wither lang na, oy. Ewan ko sa inyo mga karagar kung ano yung magiging reaction nyo sa kanila mga banat nga na tramoyo, mga pa-eksena galore nila na sumali lang yung mga beauty queen natin dahil para makaahon sa kahirapan na pa-under construction, na mga pa-itchibrichi nila mga hanas at banat sa pagkapanalo ni Maring Ima Tiglaw. At ano yung pinaka-highlight sa inyo sa kaganapan sa Miss Grand International 2025. Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Koragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!